Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, sa kasalukuyan ay sadyang maraming challenges na nangyayari sa work pero malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil marami pa rin ang sumusuporta sa bawat desisyon na aking pinapatupad as it is all about the safety of everyone, and even though sometimes I felt so disappointed of their behavior on their works outcome, but the issues have been resolved immediately. I really don't want some pending on my part. That is why if they could not provide such alternative solutions, I will be the one to face and provide an immediate solution to sort out the matter. Sa pagpapatuloy po ng aking nakaraan ay masusi ko pong pinag-aralan ang possible scenarios na mangyayari sa aming pagpunta sa bahay ng Arabo. At kahit na meron akong kasama ay hindi ko pa rin masasabi na safe ako. At least the possible outcome might be more or less at magkita kami ng Arabo na ipinakilala sa akin para magpamasahe ay natuwa siya. At nagustuhan niya ako kung kaya ay kinuha niya ang phone number ko na siya namang binigay ko at sinabi niya sa akin na tatawagan niya ako mamayang gabi na siya namang sinagot ko na I will be waiting for your call. Kinahaponan po ay nag-prepare ako ng aking sarili at pagkatapos pumunta ako sa aking isasama na si Batang. Kasi isa siyang Batanggenyo kaya iyan po ang tawag sa kanya na isa kong kasamahan sa trabaho. Pagkakita ko sa kanya ay tinanong ko siya kung ready na ba siya at sinagot naman niya ako na ready na siya at sinabi ko rin na hindi tayo pwede maghiwalay doon sa ating pupuntahan dahil wala akong tiwala sa taong yon. Tinawanan niya lang ako at sinabi na huwag kang mag-alala at kasama mo ako. Sabi ko doon na tayo sa labas maghintay ng aking accommodation at doon nga kami sa labas ng gate naghihintay at after 30 minutes ay tumunog ang aking phone. At nang tiningnan ko ang aking phone ay ang Saudi na magpapamasahe sa akin at sinagot ko naman agad. Sinabi niya na pwede na akong tumawid sa kabilang daan para sumakay sa kanyang sasakyan at kaagad kong sinabi na meron akong kasama at dalawa kami ang pupunta at pagkatapos ay kanya namang sinagot na walang problema. Kuya E, sinabihan ko ang aking kasama na tumawid na kami sa kabilang daan na siya namang sinang-ayunan nito. At pagtawid namin ay biglang huminto ang car at binuksan niya ang window glass ng car at sinabing sumakay na kaming dalawa. Na siya namang ginawa naming sumakay at nang dumating na kami sa sentro ng bayan ay sinabi niya hindi pwedeng sumabay si Kuya Batang sa bahay niya dahil marami raw doon mga babae at mapapagalitan siya. Pero ang ginawa ko ay nanalangin ako sa aking isipan na wag sanang mangyari ang naglalaro sa isipan ko habang tahimik lang ako at hindi ako nagsasalita ng kung anong bagay sa kanya at tango lang ako sa kung anong pinagsasabi niya sa akin. Pagdating namin sa main gate ng kanyang bahay ay binuksan niya ito at pumasok na kaming dalawa at pagkapasok naming dalawa ay wala naman akong nakitang tao sa loob nito at parang bakante ang bahay na kaagad ko namang iniisip na sinungaling nga talaga ang taong to kung kaya napaisip naman ako kung anong dapat kong gawin dahil kung hindi ako maingat at siguradong masasabugan ang aking lagusan nito sa bagay na hindi ko inaasahan. Kuya E, pumasok kami sa isang room at dumapa nga siya at siya namang sinabi niyang umpisahan ko na raw ang pagmasahe sa kanyang katawan na siya namang ginawa ko habang siya ay nakabrief lamang at kinalaunan panay ang sabi nito na meron na siyang mga Filipino na nakasama at sinabi niya na nilalantakan nila ang kanyang paps at masaya raw silang ginagawa ito lagi sa kanya. Na siya namang sinagot ko na hindi po ako mahilig sa ganyang gawain at wala po akong interes sa bagay na ito hanggang sa matapos kong masahin ang kanyang likod, balikat, kamay at pababa sa kanyang mga paa at pagkatapos sinabi niyang ang galing mong magmasahe at tumihaya siya. Nakita ko ang maselang
bahagi ng kanyang katawan na umuusok sa galit at gusto niyang haplusin ko ito ng dahan-dahan na akin namang ginawa hanggang sa tuluyan itong nagalit at gusto na kumawala o lumabas sa kanyang brief. Pero maya-maya at kaagad niyang sinabi na simulan ko raw itong lantakan. Kaagad ko siyang sinabihan na wala po ito sa ating pinag-usapan at sinabi ko na I agree to do this thing but to do such extra job I really don't want this thing. Kuya E, sa puntong yon ay tumayo na ako at sinabi ko sa kanya na take this service for free. But to do your special request, I'm sorry to say that this is not a good practice and please send me back to my accommodation. Kaya siya ay tumayo mula sa kanyang pagkakahiga at hinawakan niya ang dalawang kong kamay sabay sabi na, I love you so much Reggie, I like you, as he repeated for several times while he is holding my two hands. Ganda ni Reggie. I told him that to compare me with other Filipinos who do this unto you, they are because that these people are stupid or crazy, and would you please don't do this unto me? Do you understand what I am saying? Then he answered me saying, yes, I understand you Reggie. He said, don't worry, still I will pay your good service unto me. Pagkatapos po ay nagbihis na siya at ang nasa isip ko ay gusto ko nang lumabas sa kanyang bahay. At nang sinubukan kong buksan ang pinto ay naka-fully lock pala at lahat, it means na kaming dalawa lang ang naroon sa bahay na yon. At ang ginawa ko, hinayaan ko na lang siyang magbukas ng main door at gate at nang sumakay na kami sa kanyang car ay pumunta kami ng ATM machine. Double ATM lang. Pag ATM machine, ano na yan? Automated teller machine. Para mag-withdraw ng money at binigyan niya ako ng bayad sa aking pagmasahe sa kanya. Pagkatapos ay dinaan namin si Kuya Batang na naghihintay sa sentro ng bayan kung saan ay nakikipagkwentuhan sa ating mga kababayan at tinawag siya para sumakay dahil babalik na kami sa aming accommodation. At habang papunta kami pabalik sa aming accommodation ay tahimik lang ako hanggang bumaba na kami sa aming accommodation at sabi ko, binayaran niya ako at hatiin na lang natin itong pera. Hanggang sa muli po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig na aking nakaraan dito sa Saudi Arabia. Okay, maraming salamat Reggie at muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa.